Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, halina tayo ay magtipon-tipon bilang ating pagsamba at pagdalangin sa ating makapangyarihang Diyos. At upang marapat tayong gumanap at tanggapin ang biyaya ng banal na Eukaristiyang ito, halina tayo'y lumapit sa Kanya at humingi ng tawad para sa lahat ng ating mga pagkukulang at kasalanan. Panginoong Jesus, Ikaw ang Diyos na dapat naming paglingkuran. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Jesucristo, nararapat lamang na ang aming oras, isip, puso at aming kaluluwa ay aming gamitin bilang paglilingkod namin sa iyo at sa kapwa. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kaya't sa mga pagkakataong ipinagkait namin ang aming sarili sa iyo at sa ibang tao, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan nawa tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong dakilang pagkamaawain ay nangingibabaw sa aming ginagawang kabutihan at idinadaing ng mga kahilingan. Ang kagandahang loob mo sa amin ay gawin mong mag-umapaw upang ang kasalanang ipinangangambang ihingi ng kapatawaran ng budhi naming takot na ikaw ay lapitan ay iyong patawarin ng lubusan at ang pinag-aalangan naming hilingin sa pagdarasal ay iyong pagbigyang aming makamtan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Tayo po ngayon ay nasa bahagi ng liturya ng salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Jonas. Sinabi uli ng Panginoon kay Jonas, "Pumunta ka sa lungsod ng Ninive at ipahayag mo ang mga ipinasasabi ko sa iyo." Nagpunta nga si Jonas sa Ninive. Malaki ang lungsod na ito. Aabutin ng 3 araw kung lalakaring pabagtas. Siya'y pumasok sa lungsod. Pagkaraan na maghapong paglalakad, malakas niyang ipinahayag, "Gugunawin ang Ninive pagkaraan ng 40 araw." Naniwala ang mga taga-roon sa pahayag na ito mula sa Diyos. Kaya nag-ayuno sila at nagdamit ng sako bilang tanda ng lubos na pagsisisi at pagtalikod sa kanilang mga kasalanan. Nang mabalitaan ito ng hari ng Ninive, bumaba siya sa kanyang trono, naghubad ng balabal, nagdamit din ng sako at naupo sa abo. At ipinisabi niya sa mga taga-Ninive, ito'y utos ng hari at ng kanyang mga pinuno. Walang kakain isa man, wala ring iinom, maging tao o hayop. Lahat ng tao at hayop ay magdamit ng sako. Taimtim na manalangin sa Diyos ang bawat isa. Pagsisihan ng lahat ang nagawa nilang kasalanan at talikdan ang masamang pamumuhay. Baka sa paraang ito'y mapawi ang galit ng Diyos. Magbago siya ng kanyang pasiya at hindi na ituloy ang balak na paglipol sa atin. Nakita ng Diyos ang kanilang pagtalikod sa kasamaan, kaya hindi na itiniloy ang paggunaw sa Ninive. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Hiling namin ay iyong limutin tanang kasalanan namin. Tayo pong lahat. Hiling namin ay iyong limutin tanang kasalanan namin. Sa gitna ng paghihirap, tinawag ko'y Panginoon. Panginoon, ako'y dinggin, pagkat iyo'y tumatanghoy. Dinggin mo ang pagtawag ko't paghingi ng iyong tulong. Hiling namin ay iyong limutin tanang kasalanan namin. Kung ikaw ay may talaan,
nitong aming kasalanan. Lahat kami ay tatanggap ng hatol mong nakalaan. Ngunit iyong pinatawad, kasalanan ay nilimot. Pinatawad mo nga kami upang sa iyo ay matakot. Hiling namin ay iyong limutin tanang kasalanan namin. Magtiwala ka, Israel, magtiwala sa iyong Diyos. Matatag at di kukupas ang pag-ibig niyang dulot. Lagi siyang nahahandang sa sino man ay tumubos. Ililigtas ang Israel, yaong kanyang mga hirang. Ililigtas niya sila sa kanilang kasalanan. Hiling namin ay iyong limutin tanang kasalanan namin. Tayo po ay magbigay galang sa mabuting balita ng Panginoon. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Ang Panginoon, At sumayo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pumasok si Jesus sa isang nayon. Malugod siyang tinanggap ng isang babaeng nagngangalang Marta sa tahanan nito. At ang babaeng ito'y may isang kapatid na Maria ang pangalan. Naupo ito sa paanan ng Panginoon at nakinig sa kanyang itinuturo. Alalang-alala si Marta sapagkat kulang ang kanyang katawan sa paghahanda. Kaya't lumapit siya kay Jesus at ang wika, Panginoon, sabihin nga po ninyo sa kapatid kong tulungan naman ako. Ngunit sinagot siya ng Panginoon, Marta, Marta, naliligalig ka at abalang-abala sa maraming bagay. Ngunit isa lamang ang talagang kailangan. Pinili ni Maria ang lalong mabuti at ito'y hindi aalisin sa kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Sa mahabang panahon na ang bahaging ito ng kasulatan ay nababasa, madalas na ang pagtingin kay Marta ay tila ba kontrabida dito sa nangyaring kwento ng Panginoon. Na si Marta ay naging abala sa napakaraming bagay at mali yung kanyang ginawa at ang tama ay si Maria na kanyang kapatid. Pero walang sinabi ang Panginoon na mali si Marta at hindi niya pinaglalaban o pinagbabangga yung magkapatid dahil sa kanilang ginawa. Dahil unang-una, hindi natin alam kung ang pagpunta ni Jesus dito sa kanilang bahay sa Betania ay nakaschedule o kung alam ng magkapatid na siya ay dadaan. Gayunpaman, katulad natin, kapag may dumating na tao sa ating bahay, ang mga Hudyo ay hindi papayag na walang maihain o maipagkaloob man lang doon sa dumating. Alam man nila ito o hindi. Hindi rin natin alam kung ang nagpunta ay si Jesus lang o kung kasama ba niya yung 12 o kung kasama niya yung 72 dahil ito'y katatapos lamang noong ang 72 mga alagad ay magbalik. Kaya masisisi ba talaga si Marta sa kanyang naging pagiging abala at pagiging aligaga sa paghahanda ng pagkain para sa Panginoon at sa kanyang mga kasama? Pero ano nga ba ang konteksto ng pagpunta ni Jesus dito sa bahay na ito? Si Jesus ay papunta na ng Jerusalem, katulad ng binanggit ko po nung nakaraang mga araw. Na si Jesus ay papunta na doon para sa kanyang kamatayan.
Papunta na si Jesus upang tuparin ang kalooban ng Ama para magpakasakit at mamatay para sa mga tao sa sanlibutan. Ang kanyang naging pagpunta doon sa bahay na ito ng dalawang babae na sa ibang bahagi ng Ebanghelyo ay alam natin na kanyang mga kaibigan. Ano nga ba ang kailangan ni Jesus? Kailangan ba talaga niya ng pagkain? Kailangan ba talaga niya ng makakain ng mga oras na ito? Kailangan ba talaga na siya'y ipaghanda? O baka ang kailangan niya ay yung presensya ng kanyang mga kaibigan? Mga taong nagmamalasakit at makikinig sa kanya. Hindi alam ito ni Marta at ni Maria, subalit bilang mga kaibigan, mas nakita ni Maria kung ano ang pangangailangan ng ating Panginoon. Hindi masama ang ginawa ni Marta, subalit mas naging malalim ang pagkakaalam ng puso ni Maria sa kung ano ang nais at kailangan ng Panginoon sa mga oras na iyon. Sa mga pakikipag-ugnayan din natin sa iba, madalas gusto nating gumawa ng mabuti at tumulong, lalong-lalo na sa mga nangangailangan nating mga kaibigan at kakilala o kapamilya. Kaya lang, mas madalas, gusto nating tumulong at maging mabuti sa paraang gusto natin. Kaya kapag yung paraan natin ay hindi naman ang siyang kailangan ng ating tutulungan, madalas nasasaktan tayo kapag hindi ito tinatanggap. We take offense kapag yung tulong natin ay parang hindi na-appreciate ng ating pinagkakalooban. Mabuti ang ating intensyon at walang masamang intensyon yung nais nating tulungan, subalit hindi tumanggap nito. Kaya lang, uuwi ito doon sa mas malalim na pagkakakilala natin doon sa tao. Kailangan ba talaga niyang payo? Hindi. Baka kailangan lang ng makikinig. Baka hindi kailangan ng kokontra sa kanya. Oo, alam niyang mali yung kanyang ginawa. Pero ang kailangan lamang niya ay isang kaibigan na makakasama. Kailangan ba talaga niya ng pera? Kailangan ba talaga niya ng salapi? Baka hindi. Baka mayroon siyang mas malalim na pangangailangan higit pa sa kahit na anong material na bagay. Gayunpaman, umuuwi lahat ito sa mas malalim na pakikipag-ugnayan natin sa Diyos, sa pagkakaalam at pagkakakilala natin sa Kanya. At ganun din sa pagkakakilala natin sa ating kapwa, kung ano ang kailangan niya at kung ano ang maipagkakaloob natin. Walang masama sa pagkakaroon ng mabuting intensyon. Kaya lang, maaaring hindi ito makabuti kung hindi naman kinakailangan yung ipinagkakaloob natin. Kaya, ipanalangin natin sa Panginoon na magkaroon tayo ng kamukha ng sigasig at sipag nitong si Marta sa mga pagkakataon na kailangan yung sipag at sigasig natin. At gayon din naman, hilingin natin na magkaroon din tayo ng malalim na pakikipag-ugnay at pagmamahal sa Kanya, lalong-lalo na sa mga panahon na ang kailangan para sa atin ay manahimik lang at makinig. Matuto tayo sa magkapatid na ito at sa itinuturo sa atin ng Panginoon na parating piliin ang mas mabuti. At ito ay walang iba kundi ang makaisa at makaniig ang ating Panginoong Hesukristo. Amen. Magsitayo po tayo. Tulad ng napag-alaman ni Maria at Marta, nabunyag kay Jesus ang kabutihan at pag-ibig ng Diyos na nananahan sa ating piling. Manalangin tayo sa Diyos na naririto at nakikinig sa atin at ating sambitin, Panginoon, dalawin mo kami. Panginoon, dalawin mo kami. Ang simbahan sa buong daigdig naway maging bukas sa tahanan para sa lahat ng maliliit nating mga kapatid. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dalawin mo kami. Ang mga labis na abalas sa mga bagay sa mundong ito na kumukupas
naway magkaroon ng pagpapahalaga sa pakikinig sa salita ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dalawin mo kami. Katulad ni Maria, naway piliin natin ang higit na mahalaga at tanggapin si Jesus sa ating puso at buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dalawin mo kami. Ang mga may sakit at naghihingalo, naway tumingin kay Kristo sa oras ng kanilang paghihirap. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dalawin mo kami. Ang mga yumao, naway manahan sa tahanan ng Diyos magpakailanman. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dalawin mo kami. Ama naming Diyos, ipinadala mo ang iyong anak na si Jesus upang ipakita sa amin ang daan patungo sa buhay na walang hanggan. Lagi nawa namin siyang tanggapin sa aming buhay at magkaroon siya ng puwang sa aming puso. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Nasa bahagi na po tayo ng pagdiriwang ng liturya ng Eukaristiya. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat pusong pagkatinibig mo. Ngayon'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat pusong pagkatinibig mo. Ngayon'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang paghahain ng mga alay na iyong inihabilin at sa pagdiriwang na dapat naming ganapin ang kabanalan ng iyong pagliligtas nawa ay sumaamin. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin. itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Nasa iyo ang aming buhay, pagkilos at pag-iral. Sa pamumuhay namin araw-araw, tinatamasa namin ang iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mong ipinunla sa sangkatauhan, ang Espiritu Santo ay unang aning bigay ng anak mong naglagak sa amin ang katiyakang nakalaang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin.
Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kabiyak ng puso, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, ni San Isidro Labrador na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. At sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa, parang sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at pagnawarin mo kami sa aming mga sala para napagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa gusto, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami ihadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag
ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Ibahagi natin ang kapayapaan ni Kristo sa bawat isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, narito si Kristo, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lahat na tatanggap sa Kanya sa banal na piging. Panginoon, hindi ako Hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ama naming mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na ngayoy pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay at gawin mong kami pasulong na makahakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan patungo sa pagbabagong nagdudulot ng iyong kabutihan. Sa pamamagitan ni Heso Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. At sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain po kayo at ang inyong mga mahal sa buhay ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Pumayo po kayo sa pag-ibig at kapayapaan ng ating Panginoong Heso Kristo. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang Panginoon.